Sa modernong air combat, karaniwan na ang pagbili ng advanced fighter jets. May mga bansa na kayang bumili ng pinakamodernong aircraft mula sa Europe, Russia at Estados Unidos. Pero may isang fighter jet na natiling hindi kailanman ibinenta kahit sa pinakamalapit na kaalyado. Ito ang F-22 Raptor. Ang F-22 ay hindi lang isang fighter jet. Ito ay dinesenyo bilang air superiority aircraft. Ibig sabihin, ang pangunahing layunin nito ay kontrolin ang himpapawid. Hindi ito ginawa para sa maraming rules. Hindi ito ginawa para sa export. Ito ay ginawa para sa isang bagay lamang, manalo sa laban sa ere. Pinagsasama nito ang tatlong pangunahing kakayahan: stealth, bilis, at control. Sa papel pa lang, ito ay isa sa pinaka-advanced na aircraft na nagawa. Pero sa kabila ng kakayahang ito, ang F-22 ay hindi kailanman ibinenta. Bakit? Para maintindihan ito, kailangan muna nating maintindihan kung ano talaga ang F-22. Ang F-22 ay isang 5th generation fighter. Ibig sabihin, tabi lang ito sa bagong henerasyon ng aircraft na may kakayahang maging mahirap makita sa radar, makakita ng kalaban mula sa malayo, at makipaglaban ng hindi agad natutukoy. Sa madaling salita, ito ay dinesenyo para lumaban bago pa magsimula ang laban. Ang isa sa pinakamahalagang feature ng F-22 ay stealth. Pero ang stealth ay madalas mali ang pagkaintindi. Hindi ito invisibility. Hindi nawawala ang aircraft. Sa halip, binabawasan nito ang posibilidad na makita ng radar. Ginagawa ito sa pamamagitan ng hugis ng aircraft. Ang F-22 ay may angular design na nagpapakalat ng radar waves sa iba't ibang direksyon. Sa halip na bumalik ang signal sa radar, ito ay nawawala sa ibang anggulo. Bukod dito, gumagamit din ito ng special materials na sumisipsip ng radar energy. Mas kaunting signal ang bumabalik, mas mahirap itong matukoy. Pero hindi lang stealth ang mahalaga. May kakayahan din ang F-22 na lumipad ng supersonic kahit walang afterburner. Ito ang tinatawag na supercruise. Karamihan sa fighter jets, kailangan ng afterburner para maging supersonic. Pero ang afterburner ay malakas sa fuel at madaling madetect dahil sa init. Ang F-22 ay kayang gawin ito nang wala ang afterburner. Resulta, mas efficient, mas tahimik sa sensors, at mas mahirap makita. Dagdag pa rito, may thrust vectoring ang F-22. Ibig sabihin, kayang baguhin ng engine ang direksyon ng thrust. Nagbibigay ito ng kakayahang gumawa ng matinding maneuver kahit sa mababang bilis. Pero may isang bagay na hindi alam ng karamihan. Ang F-22 ay hindi natural na stable. Ibig sabihin, kung walang computer, mahihirapan itong kontrolin ng pilot. Dito pumapasok ang fly-by-wire system. Ang computer ang nag-a-adjust ng galaw para manatiling stable ang aircraft. Bukod sa pagiging mahirap makita, napakalakas din ng sensors ng F-22. Kayang itong makakita ng target mula sa malayo, mag-track ng maraming object, at magbigay ng real-time na impormasyon sa pilot. Sa madaling salita, nakikita nito ang kalaban bago pa ito makita. Kapag pinagsamang lahat ng ito, stealth, bilis, control at sensors, nagiging isa itong aircraft na may malaking advantage sa anumang laban sa himpapawid. At dito na papasok ang tanong, kung ganito ito kalakas, bakit hindi ito ibinebenta?